Hello mga guys! Welcome back to our channel. So ngayon ay Sabado na naman, nakadaan na naman ng isang linggo, kaya mag-check na ulit tayo ng ating mga alaga na sa stock market. So ito na mga guys, nandito na ulit tayo sa Investagrams. Tingnan na natin yung ating index. Bali November 4 to November 8 at ito yung nangyari do sa isang linggo. Bumagsak. Bali ito yung naging reaction ng ating PSEI doon sa nakaraang election ng US. So, parang negative impact sa atin dahil, ayan, mas lalakas na naman siguro ang dollar to Philippine peso. Tapos, ito pa guys, naguhit tayo ng trend line and yung uptrend line and, ayan, nag-breakdown pa siya dyan. So, parang, tingnan natin kung next week is babalik siya dito sa area na to or magtutuloy-tuloy siyang bumaba. So parang negative impact nga to yung na-breakdown na siya dito sa pagka-uptrend niya. So sunod naman natin guys ay Metro Bank at eto na nga yung nangyari sa Metro Bank sa loob ng isang linggo. So ayan, balin bumagsak siya dito sa consolidation and ngayon nagko-consolidate na ulit siya dito sa area na to. So, isang linggo halos wala, bawi-bawi lang nangyari, taas baba lang. Hindi siya masyadong bumagsak katulad ng ating index. So, ito naman mga guys, ang SM Prime Holdings natin. Ito yung parang kinopya niya yung bagsak ni index nung November 4, ito hanggang November 8. Ito, nung November 7 kasi yung election, oh, ang laki ng ano niya, oh, red candle. And malamang, baka pumunta pa siya dito sa support. And overall trend niya is downtrend pa rin siya. Ayan. Merong short reversal pero wala, binawi din oh. So eto naman mga guys yung ating DNL. Isa pa to. Sa loob na isang linggo last week. Ayan, nagbagsak na rin. Overall, downtrend na ulit siya. Parang short, ano lang to, short recovery and then bumagsak. Triple top oh, makikita namin. 1, 2, 3, then dire-diretso. So, dito mas safe kumuha, nasa support na siya or dito pa sa mas ilalim. Ito naman mga guys yung ating MAC. So, nung November 7, ayan, may malaking red candle din naman. Pero, hindi naman sobrang parang na-breakdown niya na tong ano niya, consolidation. So, ganun pa rin. Halos pare-parehas yung mukha ng ating mga alaga ngayon. Nasa bagsak or consolidation. So, ito naman mga guys, yung ating Pure Gold, ayan, November 4 to November 8. So far, itong Pure Gold medyo resilient siya. Oh. Bumabawi siya ng malaki eh. Nung Friday, medyo maganda-ganda yung candle niya. So, nirespect niya itong ating support dito. Ayan, oh, nag-touch lang sila dito, then umangat na. So, tingnan natin kung sa susunod na mga linggo is pagdating na dito sa resistance na to, ibabagsak ulit. Ito naman mga guys, last but not the least yung ating Keeper Holdings. So, ayan, ganun pa rin. Medyo nag-breakdown na siya ng konti dito sa consolidation. Pero so far, lumalaban pa. Pag sa next week, bumagsak na siya dito sa area na to. Puro red candles pa yan. Ako, medyo papangit na yung chart ni Keeper. Pero ayan, so far overall, nagko-consolidation pa rin siya dito sa area na to. So, ayun lamang mga guys ang update and overall yung ating hawak na stocks ay mga bumagsak. So, kung may mga pangbili pa sana ako, pwede magdagdag for parang opportunity to buy ako. Kaso dahil wala, so papabayaan ko na lang sila na ganon and tingnan natin kung kailan sila makakabawi or next year na tayo mag-aantay ng bawi. Pero hindi ako, dahil naka long term nga siya, so tinitingnan-tingnan ko lang siya every week and so far, wala nang masyadong movement na bibili or magbebenta. So, more on bili tayo kapag merong kapital. Pero pag wala, so check-check lang. So, yun lamang guys. Bye!